Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Saan man po tayo naroon sa amang panig ng daigdig ngayon, sama-sama po tayo na muli ay dumulog sa altar ng Panginoon at hayaan po natin na dumaloy ang pagpapala mula sa kanyang banal na salita. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama na nasa langit, muli po Diyos, dumudulog kami. Punong-puno ng pasalamat at pagsamba sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong kadakilaang hindi nagmamaliw at sa iyong pag-ibig, Panginoon, na patuloy po ninyong pinadadaloy sa aming mga buhay. Muli po sa pribilehyo po na patuloy na pinagkakaloob mo upang ikaw ay aming sambahin at ikaw ay patuloy po naming makaniig sa pamagitan ng iyong banal na salita. Hiningi po namin, O Diyos, lukuban po ninyo ng inyong banal na presensya ang bawat tahanan, bawat lugar, bawat puso na kasama po namin ngayon. At ipahintulot po ninyo na dumaloy ang pagpapala ng inyong banal na salita sa bawat puso. Magkaroon po kami ng puso mapagpakumbaba, bukas at handang pasakop sa katuroang nagmumula sa iyo. Siya sa atin po ninyo ang aming mga puso, Panginoon, na habang kami po'y nakikinig, makita po namin at maunawaan namin ang tunay po naming kalalagayan sa inyong harap. Salamat po Diyos sa inyo lamang lahat ng papurit pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ating pong aralin ngayon ay mula po sa aklat ng Mateo, Matthew chapter 13, at babasahin po natin verses 1 to 9. Tapos po ay lulundag po tayo sa verses 18 to 23. So, samahan po ninyo ako sa pagbabasa po nito. That day Jesus went out of the house and was sitting by the sea. And a large crowd gathered to him, so he got into a boat and sat down. And the whole crowd was standing on the beach. And he spoke many things to them in parables, saying, Behold, the sower went out to sow. And as he sowed, some seeds fell beside the road, and the birds came and ate them up. Others fell into the rocky places, where they did not have much soil, and immediately they sprang up, because they had no depth of soil. But when the sun had risen, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Others fell among the thorns, and the thorns came up and choked them out. And others fell on the ground, good soil, and yielded a crop, some 100-fold, 60, some 60, and some 30. He who has ears, let him hear. Dito po ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nangusap ang Panginoong Hesus sa pamagitan po ng parable, o sa Tagalog, ang salin po ng Tagalog ay talinghaga. At mula po sa unang talinghaga na ito ay meron pong may katanungan na nais kong iwan sa inyo na siya po ang pamagat ng ating aralin ngayon. Can you identify yourself? Kaya po ba natin na matukoy ang ating sarili mula sa mga apat na uri ng lupa na sinasaad po dito sa sinabi ng Panginoong Hesus na talinghaga? So una po siguro maganda maunawaan natin na ang kahulugan ng parable hindi po mula sa dictionary, kundi mula sa original na pagkakagamit po nito, yung Greek word na para at balyo. Dalawang words po ito na mula sa Greek na ang ibig sabihin to throw alongside. Like an illustration, it makes a comparison between known truth and unknown truth. It throws them alongside each other. So parang lumalabas po ito, yung salitang throw alongside ay yung paglalahad ng isang kwento na tinutukoy o dinidescribe o inilalarawan ang isa pang kwento. Isang kwento na kwento lamang, ngunit nagbibigay ng
tinutukoy ang katotohanan patungkol sa isang kwento. At ito po yung naistukuyan ng parable. At dito, ang una natin titingnan, number one, sa atin ay yung unang parable. Kasi dito, ang dami po yung itinuro ng Panginoon Jesus dito na talingaga. But the first one, the first parable is the parable of the sower o yung maghahasik na ginamit po sa Tagalog. At una po, letter A, it is about the sowing of seed on 4 kinds of soil. Hindi ko po alam kung bakit ang ginamit na salita ay yung sow, na ang angkop na magagamit po natin sa Tagalog ay paghahasik, naghasik. Usually yung word na yun ginagamit sa hindi magandang pantukoy na yun ay parang naghahasik ng lagim. Pero ito'y naghahasik po, ibig sabihin yung nagsasabog ng binhi sa lupa. Kasi noong unang panahon ay hindi naman talaga inaararo yung lupa para itanim, kundi naghahasik na lamang, sinasaboy na lamang. So, ito ay paghahasik ng binhi sa 4 na uri ng lupa. And letter B, the emphasis in the story is on the result of the sowing. Yan. Binibigyan dito ng paglalarawan, pagdidiin. Ano ba ang naging epekto, naging resulta ng paghahasik ng binhi na ito? Ito po yung ating titingnan. Dahil po dito ay 4 na uri. Dahil letter C po, 4 na uri ang titingnan natin. 4 na iba't ibang resulta ng paghahasik na inihambing naman ito sa 4 na uri ng tugon sa mensahe ng kaharian ng Diyos na inilalarawan ng binhi. At yung isa naman ay 4 na uri ng lupa na naglalarawan naman ng 4 na uri ng puso ng tao. So ito po yung ating titingnan sa ngayon. Letter D, the sower was the Lord Himself. Okay, siya yung naghahasik. Although the kingdom message was preached not only by Jesus, but also by John, Matthew, and all the apostles. Siyempre si Jesus po yung naghasik nung nagtanim ng binhi, at yun ay yung binhi ng mensahe ng kaharian ng Diyos. Pero at the same time, para po magandang maunawaan natin, it is the same message na ikinalat po ng mga missionaries ng salita ng Diyos, ng mga evangelists at ng mga pastors na tinawag na Diyos upang sila ay magbahagi ng mensahe ng kaligtasan sa lahat ng tao sa iba't ibang panig ng daigdig ngayon. And letter E, yung 4 kinds of soil, 4 na uri ng lupa. Una po binanggit yung hard soil, makikita na sinabi ng verse 4. Tapos yung rocky soil, binanggit ng verse 5, the thorny soil, and the good soil. Yung lupang mabato, yung lupang matigas, yung lupang mabato, yung lupang maraming madawag at maraming tinik, at yung lupa na magandang lupa, matamang lupa. Ito po yung mga 4 na uri ng lupa na ating po titingnan. At we go to number 2, and here is the explanation of the Lord Jesus Christ. Na kaya po lumaktaw po tayo, later po siguro, sa katagalan ay ating tatalakayin yung katanungan ng mga alagad ng Panginoon. Pansamantala ay mag-focus po tayo dito sa parable na ito mula sa verses 13 hanggang 23. Kanina po ay mukhang binasa ba natin kanina? Mukhang hindi natin. Okay, basahin po natin ulit. Therefore, I speak to them in parables, because while seeing, they do not see. And while hearing, they do not hear, nor do they understand. Siguro po, ang titingnan natin dito, hindi na po sa
lumundag na po tayo sa verse 18 para po ma-shortcut natin. Ano po? Dahil ang tukuyin lamang po natin, focus po tayo rin sa parables. Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in the heart. This is the one on whom seed was sown beside the road. The one on whom seed was sown on the rocky places. This is the man who hears the word and immediately receives it with joy. Verse 21, yet he has no firm root in himself, but it is only temporary. And when affliction or persecution arises because of the word, immediately he falls away. And the one on whom seed was sown among the thorns, this is the man who hears the word, and the worry of the world and deceitfulness of wealth choke the word, and it becomes unfruitful. And the one on whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and brings forth some 100-fold, some 60, and some 30. Okay, mula po dito sa mga resultang ito, makikita po natin yung explanation ng Panginoon. Unahin po natin, letter A, yung hard soil na binanggit ng verse 19, yung matigas na lupa, na ang pinupunto po rito, the person who hears the message of life, message of God's kingdom, that is supposed to change his spiritual condition, make him a child of God. But because of hardness of heart, he cannot understand. In such case, the evil one snatches away the word that was sown. Okay, ito yung description noong na nangyari doon sa binhi at description ng lupa na nahasikan, yung matigas na lupa. At dito makikita po natin ang naganap dahil matigas, yung bang hindi lamang putigang na lupa ito, kundi talagang matigas. Normal naman yun na may nahuhulog sa tabi ng daan, sabi matigas yun na lupa. Kaya't hindi po nakakapag-penetrate yung binhi doon, yung buto doon. At kaya ang nangyari po, yung binanggit dito, yung ibon po ay nagre-represent ng mga kampon ng kadiliman. At dahil ito ay hindi makapasok, tinangay, tinuka ng mga ibon. O ibig sabihin po ay yung mga kampon ng kadiliman ang umagaw doon sa mensahe na yon upang hindi po makapasok sa puso ng tao. Hindi magkaroon ng pagkakataon. Dahil sinabi na from the very beginning na ang daigdig na ito ay pinamamayanan ng mga alagad ng kadiliman, at sinabi ng 1 John 5:19 na ang daigdig na ito ay dito po ay namamahay o nasa kapangyarihan ng kadiliman, ng evil one. Pansamantala lamang po ito na sa pangyayari na naganap nung ating unang manghulang ay bumagsak sa kasalanan. Secondly, ang binanggit ng 1 Peter 5 verse 8, sabi, be sober in the spirit, but be on alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Okay, ang diablo daw po, ang kaaway, ay laging nakaabang na parang leon na naghahanap ng masisila. So ibig sabihin, nakabantay si Satanas at ang lahat ng kanyang mga kampon, at ang binabantayan ay kung papaanong pigilan ang tao na matanggap nila ang mensahe ng kaligtasan mula sa salita ng Diyos. Kaya po yung mga tao na matigas ang puso ay hindi po nila makikita. Unang-una sa lahat, kung yung mga matitigas po ang puso, ang focus po nila ay yung kalakaran ng sanlibutan. The affairs of this world is the focus of their hearts and their eyes. Kaya po, wala silang concern sa kanilang spiritual condition.
They seem to be knowledgeable about God. They seem to be religious, but in truth and in fact, their focus is this world and everything that is in this world. Kaya po, insensitive yung puso nila sa mga spiritual matters. Matigas. Kaya hindi lamang insensitive sa salita ng buhay, kundi careless din sila sa kanilang pakikinig. Kaya madali sila mabiktima ng mga kampo ng kadiliman. Careless in a sense na hindi nila binibigyan ng masyadong pansin ito. Hindi nila siniseryoso. Kaya po yung message ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay ay walang katuturan sa kanila. Taken for granted sa kanila. So, ang nangyari, narinig nila, lumampas lang na parang hangin, wala na. Kaya marami po ang mga taong ganito na nakikinig na mensahe ng salita ng Diyos at pagkatapos nun ay limot na lahat. Hindi na iiwan, wala na iiwan sa isip, wala na iiwan sa puso. Maaring naintindihan lang ng konti. In fact, as it has been my experiences before, na mahilig po ako na mangaral, mangaral ng salita ng Diyos at sinasabahan ko ng mga joke, ng mga katatawanan. At ang nangyayari po, ang natatandaan ng ibang tao ay yung mga joke. Ngunit yung aral, wala na po sila naunawaan o natandaan. Kaya po, umiiwas na po ako na mag-joke most of the time. Dahil wala pala itong katuturan. The Word of God is given not to entertain people, kundi upang ito ay mag-penetrate sa puso ng tao at makita ang tunay na kalalagayan ng isang tao sa kanyang kalooban, sa kanyang puso at kaluluwa. Ngunit yung mga matitigas ang puso ay wala pong epekto sa kanila ito. Letter B, the rocky soil, na binanggit ng verses 20 at 21, yung ating pong binasa kanina. Wala itong matibay na ugat. Hindi po ito nag-ugat na malalim at mahina ang ugat. And ang punto po rito, this is the person who hears the word showing some initial interest. Yan. But no genuine heartfelt response. Parang, okay, natutuwa, ngunit hindi nag-penetrate sa puso na totoo. At yung such kind of person often gets the start of a true Christian, professing to be one, but just a hypocritical act. Yeah. So, natutuwa, masaya, parang ang ganda, at napupuri niya ang katuruan ng salita ng Diyos. At halos kahalintulad ng mga totoong Kristiyano ang tanggap. Gayunpaman, ito ay paimbabaw lamang at hindi ito tumimo sa puso ng tao. Kaya yung ganito na show of kanyang condition na parang totoo ay hindi naman totoo. At itong ang ganitong tao ay gustong-gusto nila na makiparticipate sa mga gawain sa church dahil natutuwa sila. However, yung kanilang faith ay artificial at ito ay nakahayag, nare-reveal ang katotohanan sa sandiling sila ay humarap sa mga sigalot, sa mga problema. At dito ay lumalabas na yung katotohanan na hindi nila talaga naranasan sa kanilang kalooban ang salita ng Diyos. Kaya po, paano nangyayari po yan? Tuwan-tuwa sila, narinig nila mensahe ng salita ng Diyos, nakikisalamuha sila sa mga Kristiyano, ngunit sa sandaling na-confront sila o naihayag nila yung kanilang seemingly paniniwala sa salita ng Diyos, sila ay lalaitin, pagtatawanan, o di kaya ay iiwasan ng mga kaibigan. At pag dumating yung ganitong pagkakataon, nahahayag yung katotohanan na hindi totoong tumimo sa puso yung kanyang pananampalataya, yung kanyang katuwaan o kasiyahan sa kanyang napakinggan. Kaya yung ganitong tao, tuwan-tuwa sa mga inspirational messages.
mga message na nakaka-entertain, mga message na nakakapag-angat ng damdamin ng tao, mga message na nakapag-inganyo ng kaligayahan o kasiyahan ng laman, at mga message na laging nag-i-express ng kabutihan ng Diyos. Gustong-gusto. Ngunit walang pagbabago ang puso dahil wala naman totoong conviction sa kalooban. Walang pagkilala sa kanyang pagiging makasalanan. Kaya't wala ring pagsisisi. No conviction of sins, and so there is no repentance. At yung mga ganito ay mas concerned sila sa self-preservation, self-centered benefits, at mga social benefits sa pakikipag-fellowship sa mga Kristiyano. Ito yung kanilang hinahiligan, ito yung kanilang gustong-gusto. And there are so many people who are like this inside the church. Kahit saan church po ay may mga ganito. Mga ganitong tao rin, they love to mingle and participate on church activities. Masaya, mga programa. Ngunit, the moment they are confronted with trials and tests on the profession of faith, ang mangyayari, ang mga ganitong tao na u-offend, nasasaktan, and then they fall away. Hindi rin magtatagal. Maaring naroon sila for some time sa loob ng church, sa katagalan, pag naharap na sila sa mga bagay na mahihirap, wala na po. Ito ay dahil sa ang mensahe na mula sa salita ng Diyos ay hindi naman totoong tumimo, hindi totoong nag-penetrate, hindi totoong nag-sink in sa pinakamalalim na bahagi ng puso. Yun po yung problema sa mga ganun tao. And letter C, the soil full of thorns, yung madawag, yung matinik na lupa. At yung binhi na nahasik dito ay nagre-represent po ito ng isang tao na nakarinig ng salita ng Diyos, nananatili siya. Nananatili siya sandali. He stays for some time, but worldly cares hinder him from growing to bear fruit. Dahil po, may mga nakakahinder na sa kanya, may mga alalahanin ng sanlibutan, ito yung focus nila. Kaya nangyayari po ay maraming hadlang. Okay, maraming hadlang po sa kanilang totoong pag-grow sa spiritual life. You see, all the worries of this world, the desire for material things and riches are giving false hope for happiness that deceives the heart of men and kills the desire for spiritual needs. All of this are hindrances in a person's spiritual journey and paralyze the spirit in desiring for the things of the eternal. Grabe po ang yung mga ganitong tao, hindi mo makikilala agad eh. They seem to be identified with true Christians. Parang totoo sila na mga Kristiyano. Walang pagkakaiba sa lahat. They worship, seemingly totoong worship. They fellowship with Christians. Seemingly totoo yung kanilang pag-fellowship. Ngunit, mas nakatuon sila sa mga bagay na nasa daigdig na ito, yung mga dinudulot, yung mga ino-offer ng sanlibutan. Lahat po ito ay mga hadlang sa spiritual journey ng isang tao. Napaparalyze talaga yung kanilang pagnanais. Yung kanilang desire for eternal things ay hindi ay nasisingitan, nakakalindan ng desire for material things. Kasi po yung material na bagay ay napakalakas po ng tukso sa mga bagay na material, at yung temptation po dito ay mas madalas hindi kayang
pigilan ng tao. At yun ang malungkot. Binanggit po, kaya po binanggit dito rin po sa Matthew. Let's read that, Matthew 16, verses 25 and 26. Let's go there. Matthew 16, verses 25, 26. At ito po ang sinasabi. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? At kaya po dito, tuloy-tuloy po yung pangangaral ng Panginoong Hesus at pinapakita niya na hadlang ang lahat ng mga bagay ito upang makamit ng tao ang totoong buhay sa walang hanggan. At ang tao sa lakas ng tukso sa mga material na bagay ay mawawala na sa kanilang kaisipan o sa kanilang puso, o di kaya ay humihina yung pagnanais nila sa mga bagay na mananatili sa walang hanggan. Sa halip, hahatakin sila ng mga desires ng na nakahain sa kanila sa daigdig na ito. At ito yung mga material things at mga kayamanang inihahandog ng sanlibutan. And this is more described in 1 Timothy chapter 6. Kung wala po tayo dyan, 1 Timothy 6 verses 6 to 10. But godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. For we have brought nothing into this world, so we cannot take anything out of it either. If we have food and covering, with this we shall be content. But those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires, which plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all sorts of evil, and some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Putol na yata doon. Siguro, gusto kong idugtong natin yun ang binabanggit po sa verse 10, for the love of money is the root of all sorts of evils, and some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Yung verse 11 po, isama ko lamang, but flee from these things, you men of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. Ito yung dapat na isinusulong, ito yung dapat na dinidesire. But then, usually, napuputol dahil nahihinder o di kaya ay natitigil dahil nga sa sobrang pagnanais ng tao sa mga material na bagay na inahandog ng daigdig na ito. That's why a person with this kind of heart condition will eventually dry up or will never bear fruit for eternal life. Mawawala rin sa kalaunan. Kung hindi man mawala, makikitang nandun ngunit natutuyo dahil walang bunga. And maybe sa kalaunan po ay maidudugtong po natin yan na sa loob po ng church ay may mga ganun na hindi namumunga, walang nakikitang pagbabago, ngunit naroon pa rin sila at they keep on identifying themselves to be part of the eternal kingdom, but they are not because they don't have fruit. Kaya po, nakakalungkot na may mga ganitong tao inside the church. And letter D, the good soil or the good heart. Okay, the good soil, good heart, that is prepared, nakahanda po to receive the seed of life or the word of life. The seed or word of life grows and bear fruit of righteousness in Christ. The person's heart
is like a fertile soil wherein a seed grows and bear bountiful fruits. Okay, ang ganda po. Ito po yung pang-apat po ito na maganda ang lupa. At this pertains to a person's heart na tulad ng lupa na matama. Yung person's heart na ganito po ay bukas ang puso, malambot ang puso, mapagpakumbaba. You see, such person's heart is humble, attentive, receptive to the message of the word that brings eternal life and righteous living for the glory of God. Yung kanyang buhay, yung pamumunga na binabanggit natin is the fruit of righteousness. And the fruit of righteousness, not self-righteousness, but the righteousness that comes from God, from the Lord Jesus Christ, from fellowshipping with the Lord Jesus Christ. And it brings glory to God. Ito po yung tunay na bunga. At itong ganitong tao po ay humble, sabi nga ron, receptive sa message ng Lord. Talagang bukas, mapagpakumbaba, nakikinig. Maari pong sa simula nakukonvict siya ay nagpapasiyasat siya sa Diyos sa laman ng kanyang puso. Hindi nangangahulugan, kung baga sa lupa, hindi nangangahulugan po na ito ay walang tinik, walang dawag, walang bato. No, that's not the point. But then, maganda yung lupa. So makikita po natin doon, among the four kinds of hearts, being represented in the four kinds of soil in this parable, yung pang-apat lamang po na ito, the last one, ang nadi-describe po na may genuine identity as a true Christian. Yung pong first three, yung doon sa matigas na lupa, doon sa mabatong lupa, doon sa madawag na lupa, yung tatlong yun po ay mga counterfeit Christians o fake ang kanilang pananampalataya. Hindi po totoo. Yaan yung malungkot na bagay. They remain for a while in the church. Maaaring nananatili pa sila noon. It could be some months or some years hanggang ang kanilang pananampalataya ay daraan sa pagsubok. At pagdating sa ganung bagay, they will not be able to pass the test of life. At pagkatapos po nun, they will fade away or they may stay. At kung sila'y nananatili, karaniwan, sila po yung pinagmumulan ng mga gulo sa loob ng church. Sila yung pinagmumulan ng mga problema. Not necessarily naman lahat ay sa kanila, but then in most cases, sila ang ugat ng mga problema. Sila ang ugat ng mga kaguluhan. Sila ang ugat ng mga rebellion sa loob ng church. Yun po yung malungkot na katotohanan. Kaya po yung pang-apat lamang, ang totoong Christian, ang totoong nagkaroon ng kaligtasan. Dahil yun lamang yung namunga, the fruit of righteousness in Christ. Ulitin po natin, yung sinabi ko kanina, the Lord did not say that the good soil has no stones or no thorns. Hindi naman po binanggit eh. However, nothing can hinder the fruitfulness of a good soil in spite of some impurities. Dahil wala naman tao na totoong malinis. Ngunit sa kabila ng ilang mga bagay na hindi mabuti sa tao, dahil ang kanyang puso ay bukas. But the truth is, gumalaw ang biyaya at kahabagan ng Diyos sa kanyang puso, nabuksan ang kanyang puso upang tanggapin kung ano siya at sino siya sa harap ng Diyos. At nagagawa niya na magpaayos ng kanyang puso. Parang lupa po na bagamat hindi lubos na magandang lupa, ngunit may kabutihan kaysa sa iba at may mga bato at tinik, nililinis yun. Nililinis. At pagkatapos malinis, pwede nang tamnan. In the same way, sa puso ng tao, we all have defects. We are all sinful.
Lahat po tayo. However, kung tayo nagpapakumbaba at nagpapalinis sa Diyos, then the heart will be ready to receive the message of life. Kaya po ganun din. Yung totoong Kristiyano, kahit na ano po ang mga hadlang, the true Christian will produce fruit of righteousness. And this is the evidence of having received the gift of salvation. Totoong nagkaroon ng kaligtasan. Because salvation is by the grace of God alone. Day after day, he keeps growing in faith while at the same time struggling with the problems of life. He keeps growing in faith while continually producing fruit that brings glory to God. Ulitin natin, in spite of problems, in spite of all troubles in life, they will keep on. They will keep on going. Hanggang sa sila ay magbigay ng lubos na kalwalatian sa Diyos as they keep on passing through the path of life prepared by God. And they pass through the process of sanctification. So, let's go to the third one, and here is the realization na kinakailangan po natin tingnan. That with all these four descriptions of different heart conditions of people, bawat isa sa atin, may we be able to identify ourselves as to the kind of soil that corresponds to our heart. Subukan po natin. Gawin po natin ito. Gawin natin na basehan po yung 4 na uri ng lupa na ito. Tingnan po natin kung ating matutukoy kung alin dito ang description ng ating sariling puso. Mahalaga po marahil sa ngayon, mahalaga na itong ating gagawin. Ngunit magagawa lamang po natin ito ng katotohanan sa ating mga buhay kung at tayo po ay magpapakumbaba. If we are humble enough to let God examine our hearts, magpapakumbaba at hayaan nating siyasatin ng Diyos ang ating mga puso at tanggapin ang katotohanan ayon sa tingin ng Diyos sa atin, upang sa ganon ay magawa nating dumulog at humingi ng kanyang kahabagan, ng kanyang biyaya na dumaloy sa ating mga buhay. Iyon po kasi ang kailangan natin. Yes, Lord, I am a sinner. Ang dami kong problema, Lord. Parang ang tingin ko sa sarili ko ay yung pangalawa. O di kaya, parang ang tingin yung sarili ko ay yung pangatlo, yung matinig, madawag. Kung alin man po tayo ron. At tiyak po, wala sa atin nakikinig ngayon na tinutukoy ng unang lupa na matigas. We may seem to realize na tayo ay parang yung mabato na lupa o di kaya yung madawag o matinik na lupa. But then, that is just a presumption. The mere fact that you are now listening. Maganda po siguro maunawaan natin ito. Everyone who is listening today has just been given by God the chance to realize the truth about him or about herself. Nandito na po yung grace ng Diyos sa atin na dumadaloy. Ask God. Ask God ngayon. Or sa pamamagitan po ng Holy Spirit, ask God through the Holy Spirit to work in your heart that He may give you the gift of salvation and be able to surrender your life to Jesus Christ before it's too late. Ano po? Bago maging huli ang lahat. Let's take this opportunity. Let's take this privilege na ating po napakinggan na mensaheng ito at ating tingnan ang ating sarili kung nasaan tayo ma-identify dito. Then ask God for His grace and mercy. Ask Him to help us to surrender our lives to the Lord Jesus Christ. May paalala po ang 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3,
verses 7 to 9. But by His word, the present heavens and earth are being reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. But do not let this one fact escape your notice, beloved, that with the Lord 1 day is like 1,000 years, and 1,000 years like 1 day. Verse 9. The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for anyone to perish, but for all to come to repentance. This is what the Lord wants. Ito ang kalooban ng Diyos sa atin. That's why everyone who hears the message is given the chance. Given the chance to open his heart, to come with all humility before God. Ask for His grace and mercy. Humingi tayo ng kanyang biyaya at kahabagan, at tayo po ay dumulog na may pagpapakumbaba at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sa kabilang dako naman, kung sasabihin po mo ninyo, kapatid, that you are a true Christian, but could hardly bear fruit. Kung minsan po hindi natin alam kung tayo, if we are truly bearing the fruit of righteousness or not, then hayaan nating siya sa atin ng Diyos ang ating mga puso. If we seem not to be bearing fruit, maybe because you are being hindered by the cares of this world. Napupuno tayo o tayo ay napapaligiran ng mga problema ng mundo o ng mga alalahanin ng sanlibutan o ng mga tukso ng mga bagay na material. The best thing that we can do is to repent, realize our mistakes, realize our sinfulness, and repent. Ask God for forgiveness. Forsake your worldly ways and worldly desires and focus on Jesus Christ alone. Ito yung kailangan natin eh. Talaga pong tatabunan tayo ng daigdig ngayon. Sa panahon na ito, punong-puno na po ang daigdig ng mga tukso at mga bagay na maglalayo sa ating focus sa Panginoon. That's the reason why we need to truly forsake the things of this world. Look at the cross of the Lord Jesus Christ. At dito po, maunawaan natin na that only Jesus can satisfy the longing for our hearts. And He alone can bring real joy, real contentment, and real fulfillment of everything we are seeking for. Jesus alone is the answer to all our longings, because He is the creator and source of life. Nasa huling panahon po tayo. Ang lahat ng ito ay pagpapaalala. Bago maging huli ang lahat. We may think we are true Christians. We may be assuming. But then, it takes a humble heart to ask God to allow us to realize, ano ba talaga tayo? Panginoon, ano ba ako? Panginoon, totoo ba ako sa iyo? Then ask the Lord, Panginoon, am I bearing the fruit of righteousness? Am I glorifying your name with my life or not? Then as we do that, one thing sure, ang sino man tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hindi po yung tumatawag lang, kundi yung totoong dumudulog sa Kanya at humingi ng Kanyang kahabagan at biyaya. And let's do that before it's too late. There will be surprises in heaven na hindi natin alam. Yung mga taong inaakala nating naroon ay wala doon. At yung mga taong hindi natin inaakalang naroon ay sila ang naroon. Ngunit ang kakilakilabot na mangyayari ay kapag tinawag na ng Panginoon ang tunay na sa Kanya,
ikaw ay maiiwan. That's because you haven't been sensitive to the working of the Holy Spirit in your life. Let's come before the Lord in prayer. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na madalas po ay ipinagsasawalang bahala po namin ang tunay na kalalagayan namin sa inyong harap. Father, give us a humble heart, Lord God, that we may understand and realize what we are before your sight. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na maunawaan ang tunay naming kalalagayan. Hiningi po namin, O Diyos, ang iyong biyaya at kahabagan na padadaluyan po ninyo sa buhay ng bawat isa na nakikinig ngayon. Ilantad po niyo sa amin ang aming mga puso. Magkaroon po kami ng tunay na pangunawa, ng tunay na katotohanan sa kalalagayan namin puso sa inyong harapan. Salamat po, Diyos. Salamat po na ang naisin mo kaming lahat ay magsisi at makasama mo sa iyong walang hanggang kaharian. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapaalala. Ngunit alam po namin na may hangganan ng lahat ng ito, kung kaya't ngayon din, Panginoon, mahabag po kayo sa bawat isa. Buksan niyo ang aming mga puso. Ilantad po ninyo ang katotohanan upang kayo makapagdulog sa inyo. Humingi ng kapatawaran at pagsisi. Salamat po, Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan. Dakilang yung pag-ibig, O Diyos, na hindi nagmamaliw magpakailanman. Hindi po ninyo tinitingnan, Panginoon, ang aming nakaraan kung kami po ay dumudulog sa inyo at nagpapalinis at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kahit sa aming pagdulog, linisin po ninyo kami. Tulungan nyo kami na maging karapat-dapat sa inyong paningin. Salamat po. Salamat po, aming Ama. Idinudulog din namin sa inyo, Panginoon, ang iba pa na hindi po namin nakasama ngayon. Aming Diyos, sinihingi po namin na iaabutin po ninyo sila ng inyong mapagpalang kamay. Aabutin niyo sila, O Diyos, touch their hearts and their minds, Lord God, that they may come before you with all humility to realize all these things that are happening in their lives. Salamat po, Ama. Salamat po. Muli po sa amin pong panimula ng isang panibagong araw, amin pong inihabilin sa inyong mapagpalang kamay ang inyong mga anak. Sasamahan niyo sila, Panginoon, sa landas na kanilang tinatahak patungo sa layunin at mithiin nila at layunin ng iyong kaharian para sa kanila. Gagabay niyo sila, ingatan sila, ilayo sila sa lahat ng panganib, kapahamakan o kahit na anong uri ng karamdaman. At patuloy lamang na iyong mapagpalang kamay ang mag-iingat sa kanila along the way. Tanglawan po sila ng liwanag mula sa Banal na Espiritu. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, ang kaganapan ng inyong mga pinakamabuting palatuntunan sa kanilang mga buhay. Pagpalain po ninyo ang gawain ng kanilang mga kamay, bawat manggagawa, at bawat isang anak mo, Panginoon, na nagsisikap. Upang sa gayon sa kanilang buhay, O Diyos, maihayag ang iyong kalwalhatian at kabutihan. At ang bawat isa ay maging pagpapala, daluyan ng iyong pagpapala, at liwanag, tanglaw sa madilim na daigdig na aming ginagalawan. Salamat po, Diyos, sa inyo lamang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus
na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pagkikitisan ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless you all. Go in the peace of the Lord.